ano yung kumbaga role na ginagampanan po ng Philippine Ports Authority dito po sa operasyon na ito? Well, ang Philippine Ports Authority po sa ano din po, kumbaga bilang nagsusupervise po doon sa terminal operator dahil yan po ay kontratista po ng PPA sa pamamahala po ng pantalan. Ang PPA po basically ang indirectly ang PPA po ang kumbaga ang namamahala ng lahat ng kumbaga ng proseso po sa pantalan po insofar as cargo handling and passenger terminal operations po is concerned. Kumbaga po meron pong indirect na papel ang Philippine Ports Authority po sa pag-ooperate ng pantalan at ang may direct pong pamamahala po diyan ay yun naman pong pribadong terminal operator. Okay. So, kung nakita po natin, yun yung role ng PPA. Kanina nabanggit niyo po yung Philippine Coast Guard. Ano naman po yung bahaging ginagampanan dito ng Marina? Okay. Ang Marina naman po, Ma'am Mase, Sir Ted, sila po ang namamahala doon po sa pagrerehistro at pag-monitor para po doon sa kumbaga seaworthiness po ng mga barko pong lumalayag. Sila ang nagche-check kung yan po ba ay yan po bang pagkakagawa sa barko ay tama at naaayon po doon sa engineering at marine engineering at technical standards na required para maging ligtas. And on top of that po, sila ang naninigurado na may regular po na pag-check yung mga barko at on a regular and periodic basis na yan po ay seaworthy at hindi masisira. At lalong-lalo na po doon sa passenger safety na number one, yan po ay kompleto po doon sa mga amenities kasama na po dyan yung mga life vest at mga lifeboat. If that's the case po, kaninong role yung pagtitiyak na merong weighbridges sa bawat port? Well, yung pong weighbridge, Ma'am Mase, yan po ay kasama po sa pasilidad po na dapat pinoprovide po ng terminal operator. So that is part of the port equipment po. Yan, ano po yan? Part po ng terminal operations po yan. So ito po yung sinasabi ninyo na private terminal operator, sila yung mag-e-ensure na meron nun. Yes po, tama So po. sino po yung dapat na maningil sa kanila kapag nakita na, teka lang, bakit walang weighbridges dyan sa terminal na yan? Well, yung po kasing sa kada terminal po kasi natin, sa kada port po natin, meron pong areas na required na magkaroon ng weighbridge, meron naman po mga areas na hindi kailangan ng weighbridge. Halimbawa po, kung yung pong terminal ay hindi naman po nagke-cater o hindi naman po ginagamit ng mga roro na vessel, hindi na po kailangan ng weighbridge doon dahil wala naman pong titimbangin. Pero katulad po sa Zamboanga, kung saan meron naman pong weighbridge, yan po ay required kasama po doon sa mga equipment na dapat nilang i-provide dahil yan po alam naman na may roro vehicle traffic po diyan na kailangang timbangin po. So ilang weighbridge po? Ano yung basihan natin para masasabi na okay lang na isang unit dito sa terminal na to o sa port na to, pero dapat dito dalawa? Well, depende nga po yan sa dami po ng volume. Sa pagkakaalam ko po, ayon po sa report na isinumiti po sa PPA, ang dyan po sa Zamboanga ay dalawa po ang weighbridge dyan pero isa po ay sira at ang isa po ay gumagana. So nung tinanong po natin kung sira yung isa at isa gumagana, kasi bakit kako dalawa? Kasi daw po isang pang inbound, meaning yung mga parating, at isa pang outbound. Sabihin ko din lang po, Ma'am Mase, Sir Ted, na importante din po yung inbound. Kumbaga, pag dumating yung barko, tinitimbang, bilang tugon din po doon sa requirement po natin sa road standard po na pinai-implement po ng DPWH sa mga kalsada na hindi din po dapat overloaded yung mga sasakyan paglabas ng pantalan at yan po ay dadaan sa mga kalsada. Kaya meron po tayong inbound at outbound weighbridges. So kung sira po yung isang weighbridge, halimbawa yung outbound, ang ginagawa daw po nila dyan ay pinapa-counterflow or pinapaikot po yung sasakyan na outbound at pinadadaan doon sa inbound na timbangan para ma-check din po nila. Kaya rin, In the meantime po na hindi po gumagana yung isang weighbridge. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!